What's up, yo, mga pageant fanays and sa ating mga lovely listeners? Welcome to the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversation. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Again, my name is Carl Loyola, your kaut-utang dila or kakwentuhan through this glamorous world of this industry. And today, we have an exciting episode lined up for you. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Alright, for today's video, pag-uusapan natin ang domination ng ilan sa mga lalawigan dito sa Pilipinas na na-dominate or na-penetrate ang iba't ibang mga beauty pageants, mapalalaki or babaeng beauty pageants this 2024. Panapanahon nga lang yan, minsan sa mga Cebuana, Cebuano, mga Bicolana, Bicolano. Ngayon, parang bidang-bida mga tiga Central Luzon. Dahil nga for this 2024, karamihan ng mga tiga dito ang nakasnatch ng mga titulo or even runner-up placements sa mga nagdaang pageants nationally ngayong 2024. So, isa-isahin na nga natin sila. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Pero bago nga natin bagitin yung dalawang lalawigan, shoutout muna sa mga tiga Zambales, sa mga Zambalenya dahil bidang-bida sila ngayon. Yung mga representative nila sa mga female pageants talagang iba. Ang ganda ng mga kalibre. Sa Binibining Pilipinas, nandiyan si Tala na nag-first runner-up at sinasabing pwede pa nga daw sumabak sa iba pang mga international pageants. Kung ako nga tatanungin, gusto ko siyang mag-Miss Universe Philippines na or MGI dahil ang ganda ng kalibre ni Tala, no? Diyosa, siya yung nakatik ng Diyosa tickbox. Ganda ng mukha, ang tangkad, at talaga namang bata. So, gantong-ganto yung mga gustong-gusto ni Uncle pagdating sa MGI . So, malay natin na makita pa natin si Tala. Siyempre, nandiyan din si Anita Rose Gomez na hindi pa rin tapos ang journey na mukhang maingay nga rin for the MGI PH next year, no? Or baka bumalik din ng Miss Universe Philippines. Kaya, let's see. At siyempre, nandiyan din si CJ Opiaza na binigyan nga talaga tayo ng karangalan ng bansa natin at nito lang kakatapos lang ng kanyang parade, motorcade at talaga namang may pa-Senate hearing pa, no? Bonggang-bongga talaga nangyari kay CJ. Kaya naman kudos sa mga Zambalenya Queens natin dahil ang ganda ng naging journey nila for this 2024. Hindi lang yon, yung mga kings din ng mga tiga Zambales, syempre nandiyan din si Charlie Cook na nakakuha ng isang titulo sa Mr. International Philippines. Nandiyan din si Kirk Libira na nakakuha ng placement sa Mr. South Filipinas. At nandiyan nga din si Aljay Dado na wagi ng isang titulo sa Mr. Grand Philippines. Yun, at itong mga ito ay galing Standout Production. So, ayan, kudos again sa Standout Production, sa mga tiga Zambales dahil iba talaga ang kalibre ng inyong lalawigan ngayon at talaga namang umaariba na rin pagdating sa mga national pageants, no? Next up natin, mga tiga Pampanga. Ayan, unahin natin si Cyril Payumo na nakakuha ng charm title noong May sa Miss Universe Philippines at ayun nga, na-absorb siya ng The Miss Philippines at sa kanya binigay ang charm title. At sunundan siya ni Jasmine Buhay or Bungay na nakakuha ng Globe title sa 60th edition ng Binibining Pilipinas noong July 7. Ayun nga, yung Globe ang second top crown or second highest crown ng Binibining Pilipinas and sino nga mag-aakala na sa kanya ibibigay yung Globe representation. Grabe. And then July 19 sa Miss World Philippines naman nakakuha ng second runner-up finish si Sofia Santos na tiga Pampanga din. At later on nga itong si Sofia Santos na koronahan as the Universal Queen. As the Universal Queen or the Universal Woman, I mean, sa pageant ng Miss Grand Philippines. So, another Kapampangan, no? Nakadalawang eksena si Sofia, second runner-up, tapos Universal Woman Crown, no? Ayun, so kudos again sa mga Kapampangan. And then next, on August, Miss Pearl of the Orient naman, si Criza Analero. So, inaugural edition to ng Miss Pearl of the Orient and binigay nila ang top crown sa isa ring Kapampangan, which is si Criza. Grabe. Next natin, Mutya ng Pilipinas naman, nangyari nung September. Wagi din si Anne Klein Castro ng isang
title, which is the World Top Model noong Setyembre. At dumagdag nga siya sa mga karangalan ng mga kapampangan sa mga national pageants this year. Syempre, hindi lang naman mga female pageants, no? Hindi rin nagpahuli ang mga kalalakihan. Speaking of kalalakihan ng mga taga Pampanga, recently naganap ang Misters of Pampanga na talaga naman parang naging all-star siya dahil karamihan ng mga candidates doon ay mga galing din sa mga national or international pageant. At walang tapon sa Misters of Pampanga na naganap na nakarang Disyembre or December 5. So yeah, again, sa mga kapampangan naman natin ng mga kalalakihan, nag-uwi ng title si Miko Santos na galing Misters of Pilipinas, nakuha niya ang Teenage Universe title, at syempre isang kapampangan din na si Ayan Abad Santos na nakakuha ng first runner-up finish sa Misters of Pilipinas din. So magka-batch silang dalawa. So yun, panalo ang mga kapampangan. Kaya naman sa mga kapampangan nating viewers dyan, yan, i-comment nyo na kung saan kayo sa Pampanga, yeah, para ma-shoutout natin kayo sa mga susunod na episode dahil ang dami talagang gwapo rin sa Pampanga at syempre, ang daming maganda. Actually, ang Pampanga, nandiyan naman yan ever since. Ayan ang kalaban ng Cebu at Bicol region pagdating sa national pageant. Naalala ko, 90s, maraming mga kapampangan na nanalo eh. Basta sila yung magkakalaban. And then ayun, ngayon, nag-emerge na ulit ng Pampanga. And let's see sa mga susunod na taon kung marami pa ba silang mas-snatch na mga titles or even placements. Pero, may nakahigit nga sa Pampanga ngayon. At alam nyo ba kung sino? Kapit-bahay rin nila sa Central Luzon. Ayan. Ayan nga ang probinsya ng Bulacan. Yes, Bulacan. Unahin natin last year ha. Last year, nakuha ni Lars Pacheco ang Miss International Queen title or Miss Queen International title nga. Na talaga naman proud si Lars na tiga Bulacan siya. Ito yung lagi niyang suot na sash, no? At inumpisahan niya nga ang winning streak ng mga tiga Bulacan dahil after niya, nakuha din ni Chris Go ang representation ng Ora International noong 2023 sa Ora International Pageant. Siya nga ang kahuli-hulihang title holder ng Ora International sa standalone pageant na ito bago nag-over the backhood yung franchise na ito sa The Miss Philippines. Leading us to the next Bulaqueña na nakakuha ng top crown sa The Miss Philippines, which is Latea Ambrosio. Last year din na naging representative ng Pinas sa supranational. So siya na yung pangatlong Bulaqueña last year na na-penetrate ang kanya-kanya mga competition. And then this year naman, 2024, si Ancient Tabora naman, nanalo siyang Miss Teen World 2024 sa kanyang international pageant. Tiga Bulacan din to, lumaban ng Miss Teen World at nanalo nga. And then followed by Matt Gregorio sa katatapos lang na Mr. International Philippines. Binigay naman sa kanya ang Mr. Charm Philippines title. Yun. Wagi din ang isang pang kalalakihan mula sa Bulacan na si Tan Perez na recently lang nakoronahan ng Mr. Grand Philippines. Highest crown niya, Mr. Grand Philippines. At i-representa niya ang Pinas next year sa Mr. Grand International title. Yun. Kaya naman, grabe din ang mga Bulaqueño at Bulaqueña sa mga national pageants. Pero hindi pa tayo tapos dahil nandiyan pa si Sam Acosta na galing Binibining Pilipinas. And then this year, binigay naman sa kanya ang Cosmo World title. Iba to sa nilabanan ni Atisa. This is Cosmo World. Malaysian-based. Then nag-held na yung international pageant nito at nakakuha ng runner-up spot si Sam. Recently lang din sa Malaysia. And then, syempre, hindi papahuli dahil nasa Bulacan ngayon ang pinakamataas na corona, which is the Miss Universe Philippines. Yun nga, nakuha ni Chelsea Manalo na siya ding kinoronahan as kauna-unahang Miss Universe Asia in the history of the Miss Universe pageant. So, what are your thoughts again, mga guys? May mga Bulaqueña ba dito? Bulaqueño na nanonood? I-comment nyo lang kung saan kayo dyan sa Bulacan para sa susunod, ma-shoutout natin kayo. Dahil nga, wagi ang mga Bulacan or ang mga tiga Bulacan sa mga national pageants din. So again, kudos sa mga taga Central Luzon, sa mga nabanggit natin kanina, Zambales, Pampanga, Bulacan, dahil wagi nga kayo sa mga national pageants. Nito lang, mga nagdaang taon na inaasahan natin next year, mape-penetrate yun din yung mga competition dahil talagang sineseryoso na ng mga lalawigan na ito ang laban sa mga pageants nga. At grabe na rin ang kanilang mga preparasyon, hindi na lang putyo-putyo, talaga naman sineseryoso na.
Talaga namang mga dekalibre na ang pinadadala, talagang kung gastos, gumagastos na. At pinatutunayan na sila naman at kagaya rin nila at kaya nila, sila naman na mamamayagpag. Again, before we wrap up, we will answer some of your burning questions in our Q&A segment. So if you have questions that you'd like me to answer in our future episode, be sure to send them in through our social media channels or i-comment nyo lang dyan sa baba kung ano yung gusto nyo tanong or kung gusto nyo shoutout ko kayo. Comment nyo lang yung mga names nyo dyan. So again, thank you so much for tuning in our today's episode of the Pageant Passion Podcast Crowning Conversation. If you enjoyed this episode, please pa-subscribe na lang at palike na lang ulit nitong video para makagawa pa tayo ng mga episodes sa mga susunod. Again, don't forget to follow me on all social media para naman updated kayo sa mga susunod na ganaps and happenings. This has been Carl Loyola. Until next time, stay fabulous mga pageant fanays. Keep shining. Paalam. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.